Binigyang kahulugan ng Batas Republika bilang 9003 na kilala bilang Solid Waste Management Act of 2000. Ang solid waste bilang mga itinipong basura na nanggagaling sa mga kabahayan at komersyal na establishmento, mga non-hazardous na basurang institusyonal, industrial, mga basura na galing sa lansangan at construction, mga basura na nagmula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakalalason. Ayon sa National Solid Waste Management Status Report noong 2008 hanggang 2018, ang Municipal Solid Waste MSW ay nagmumula sa residential, commercial, institutional at industrial na establishmento. Ayon sa ulat, pinakamalaking bahagdan nito ay mula sa mga kabahayan na may 56.7%. Ang mga basura mula sa mga kabahayan ay ang kitchen waste, gaya ng tirang pagkain, mga pinagbalatan ng gulay at prutas at mga garden waste tulad ng damo at mga dahon. Binanggit din sa ulat na ang pinakamalaking uri ng tinatapong basura ay ang tinatawag na biodegradable na may 52.31%. Halimbawa ng biodegradable na basura ay ang kitchen waste at yard waste. Samantala, ang tinatawag namang mga recyclable waste ay kumakatawan sa 27.78% ng MSW gaya ng papel, plastic, bakal, buti at bubog. Nagkakaroon ng suliranin sa solid waste sa bansa dahil sa iba't ibang dahilan. Marami ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Marami ang nagtatapon ng basura mula sa tahanan kung saan-saan. Ton-toneladang basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada at bakanting lote na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Nakadagdag pa sa suliranin sa basura ang kakulangan ng kaalaman o di kaya hindi pagsunod sa na waste segregation o pagbubukod ng basura, lalo na ang pagbubukod ng basura sa pinagmulan nito. Kung mahigpat sanang ipinagtupad ito gaya ng patakarang no segregation, no collection policy, mas madali sana ang pamamahala sa mga basura. Mababawasan din ang trabaho ng mga waste collector dahil hindi na nila kailangan pang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa mga dump site, lugar kung saan itinatambak ang mga nakolektang basura. Ang hindi maayos na pagtatapon ng basura ay nakaapekto sa kapaligiran at kalusugan dahil may iba't ibang pinagmulan ng basura, mapanganib para sa mga taong nakatira malapit sa mga dump site ang mga ito. Maaring makakuha sila ng iba't ibang uri ng sakit, dala ng mga insekto at pesteng naglipana sa mga basurahang ito. Ang leachate o katas ng basura ay nakakontamina sa tubig na maaring pagmulan din ng sakit ng mga tao. Ang methane gas na galing sa mga dump site ay hindi lamang mapanganib sa kalusugan ng mga tao kundi nagiging sanhi rin ng global warming. Paglutas sa suliranin ng solid waste. Pamamahala ng basura sa Pilipinas. Ang pamahala ng basura o waste management ay tumutukoy sa wastong pagkuha, paglilipat, pagtatapon o pagsubaybay ng basura ng mga tao. Isinagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos ang mga basura para maiwasan ang masamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Noong Enero 26, taong 2001, naging ganap na batas ang Republika ng 9003 na kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay nakasaad sa batas na ito ang mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagkikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang itinatap. Ilan sa mga nilalaman ng batas na ito ay ang sumusunod. Una, pagtatag ng National Solid Waste Management Commission at ng National Ecology Center. Pangalawa, pagtatag ng Materials Recovery Facility. Pangatlo, pagsasayos ng mga tapunan ng basura.
Ang National Solid Waste Management Commission ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga plano pamamahala ng basura o ang tinatawag na Solid Waste Management o SWM Plan na binubuo ng 14 na ahensya mula sa pamahalaan sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources DENR at 3 naman mula sa pribadong sektor. Bukod sa DENR, ang sumusunod ay ang mga ahensya ng pamahalaan na bumubuo sa NSWMC. Una, Department of Science and Technology DOST. Pangalawa, Department of Public Works and Highway DPWH. Pangatlo ay Department of Health o DOH. Pang-apat, Department of Trade and Industry DTI. Pang-lima, Department of Agriculture o DA. Pang-anim, Department of Interior and Local Government DILG. Pang-pito, Philippine Information Agency PIA. Pang-walo, Metro Manila Development Authority MMDA. Pang-siyam, Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. O Liga ng mga Lalawigan. Pang-isang-pot-isa, Liga ng mga Lungsod. Pang-isang-pot-dalawa, Liga ng mga Munisipyo. Pang-isang-pot-tatlo, Liga ng mga Barangay. Ang pribadong sektor ay kinakatawan naman ng mga sumusunod. Una, recycling industry. Pangalawa, plastic industry. Pangatlo, non-government organization. Ang Material Recovery Facility o MRF ay ang pinaglalagyan ng mga nakolektang nabubulok na basura upang gawing compost o pataba ng lupa. Dito rin pansamantalang inilaga ang mga balikgamit recyclables na bagay tulad ng bote, plastic, papel, lata at iba pa. Isinasagawaan rin nito ang pagbubukod ng mga basurang nakolekta mula sa pinagmulan. Upang maayos ang pagpapatupad ng waste segregation at resource recovery, kinakailangang may sagawa ang mga sumusunod. Una, pagbubukod sa mga basurang nabubulok, balik gamit special waste at o tirang basura, dapat magkahiwa-hiwalay ang kanilang lalagyan. Pagsunod sa schedule ng pangungulikta ng basura. Pangatlo, pagkakaroon ng Materials Recovery Facility o MRF. Kung may mga special waste o recyclable, dapat alam kung saan ito dadalhin o pwedeng ibinta. Sa Section 48 ng batas na to, nakasaad na ipinagbabawal ang pagtatapon o pagtatambak ng anumang uri ng basura sa mga pampublikong lugar. Kabilang sa mga pampublikong lugar ay mga daan, bangkita, bakanting lote, kanal, estero at parke, harapan ng establishmento, maging sa baybay ilog at baybay dagat. Bukod dito, marami pang ipinagbabawal ang batas na to. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una, pagsusunog ng basura. Pangalawa, pagpapakolekta o pagpapayag sa pagkolekta ng hindi pinaghiwa-hiwalay na basura. Pangatlo, pagtatambak, pagbabaon ng mga basura sa mga lugar na binabaha. Walang paalam na pagkuha ng recyclables na may nakatalagang mangungulikta. Katuwang din ng pamahalaan ang mga non-government organization sa pagharap ng suliranin sa solid waste. Halimbawa ng mga ito ay ang sumusunod. Una, Mother Earth Foundation, isang non-profit organization na aktibong tumutugon sa suliranin sa basura na nagsusulong ng zero waste sa pamamagitan ng pagbabawas at wastong pamamahala ng basura. Pangalawa, Pantay Kalikasan. Itinataguyod ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran upang matamo ang likas kayang pag-unlad. Pangatlo, Greenpeace Philippines tumutulong upang maprotektahan ang karapatan ng mga Pilipino sa balansi at malusog na kapaligiran. At yan ang ating topiko sa araw na to, ang paksa 3, suliranin sa solid waste. Maraming salamat. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few